Grabe, matindi to, cheese kumantag. Jen Marbel, walang kawala sa pasabog PNP na pahiya PBBM na gulantang. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Makinig ka, Marbil. Ayun. Binanatan ka ni Kiss. Uy, bumanat si Kiss. Ano sabi ni Kiss? Oo, nakakahiya. Hintayin mo yung sulat sa pagsosoli ng 45, yung natira pa sa kanya. Hintayin mo daw. Manawagan ng isang senador na dating PNP chief na mag-volunteer kayo para magbantay kay BP Sara. Si Harry Roque. Dinadagdagan na lang. Hindi nga, pero biro. Diba? Seryosohin natin kasi marami pong kaaway si BP Sara. Marami talaga. Mga magnanakaw, mga drug lords, sama mo pa yung mga NPA. Makinig ka, Marbil. Binanatan ka ni Kiss. Ano sabi ni Kiss? Oo, nakakahiya. Kahihiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Sino yung ano? Sino daw yung nakakayang hindi pa nahuhuli? Si Alice Go. Ano yung ano? Oo, nakakahiya. Kahiya para sa PNP. Oh, kala ko ba tinanggalan nyo na si BP Sara ng security? Dapat. Yan yung kinakatwiran nyo, di ba? Alam nyo, nakakahiya po yun. Pinagmamalaki pa nyo na, Mr. President, bakit po dehin bokeh kayo nga pala? Bakit hindi na naman kayo kumikibo tungkol dyan sa pagtatanggal ng mga security kay BP Sara? Lagi siya hindi kumikibo. Siya yung lagi nag-no comment. No comment talaga. Ayaw niya talagang magsalita. Approve sa inyo po. Pero tingin ko hindi na para magsalita siya sa mga nangyayari, no? Para i-depensa niya pa si BP Sara. Parang ganun eh. No? Parang ano na siya eh. Ganun. Yung utos niyo po ba yan? Nagkusa lang ba si Marbil o utos niyo? Kasi kung kusa niya yan, sasabit siya dyan. Diba? Siya yung maiipit dyan. Ewan ko po kung bakit nila kinakailangan tanggalan ng security. Hindi ba nila naisip yun pag may nangyari kahit hindi sila may kagagawan, sila pagbibintangan? Ang dami pong kalaban, yung mga nagsasabi na na bakit nangangailangan. Ang dami po nilang kalaban. Hindi dahil sa hindi sila mahal ng tao. Kaya sila minahal ng tao. Di ba? Dahil yung gustong mga kalaban ng tao, yung mga magnanakaw, paulit-ulit ako dyan sa mga magnanakaw, baliktad na po ngayon, Boss Buds. Ang mga merong masamang records ang pinapakinggan nila. Mga hayop. Thank you very much sa 500 yen. Ako rin eh. Kahit papano si PBBM, hindi ko pinagtatanggol yan. Siyempre, ikaw ang pinakapinuno niyan eh. Kaya lang, kung siya lang ang masusunod, sa tingin ko, hindi niya iuutos yun eh. Alam niya yung, ano niyan eh, yung sa politika eh. Kayo ba mga katunay, tanungin ko kayo, sa tingin nyo ba si PBBM ang nagsabi noon? No, natanggalan ng security si VP Sara o bawasan? Masasabi niya kaya yung mga ganong bagay na yun? O maiuutos niya? Ngayon, kung hindi niya kaya na ganon, kung hindi siya yung nagsabi, sino? 'Di ba? Sino yung mas sinusunod? Ibig sabihin, mas may sinusunod pa si Marbil. 'Di ba? Bukod kay PBBM, may mas mataas pa kay PBBM, ganun ba 'yun? 'Di ba? At kasi napaka-imposible. Napaka-imposible kung desisyon lang 'yun ni Marbil. Natanggalan si VP Sara ng security dahil kailangan nila ng mga kapulisan. 'Di ba? Napaka-imposible. Vice President yun eh, tatanggalan mo ng security. Dapat nga mas protektahan mo yun eh. Kung gaano mo pinoprotektahan ng presidente, dapat ganun din ang pagpoprotekta mo sa Vice President. 'Di ba? Hindi naman kasi basta-bastang posisyon lang yan eh.
Yan nga yung dalawa sa posisyon na pinag-aagawan, yung presidente tsaka vice. 'Di ba? Mataas na posisyon yan. Diba? Nananahimik si BP Sara. Kayo bigay ng ayuda, project ng project, naghanda ng matindi sa SONA. Meron pang isang sausaw na masarap tirahin eh. Okay, eto asikasuhin nyo, yung mga hindi nyo mahuli-huli. Balikan natin si Roque. Alam nyo kung bakit sinasabi ni Roque na baka may mangyari? Una ito. Yung security na hindi katiwa-tiwala. Hintayin natin si BP Sara kasi may pahayag siya na ano eh. May pahayag si BP Sara na hintayin mo yung sulat sa pagsusuli ng 45, yung natira pa sa kanya. Hintayin mo daw. Okay. At saka ngayon ha. Okay, may susuli na lahat, no? Eh di wala na security si BP Sara noon. O kaya yung mga gusto na yung mag-volunteer, 'di ba? Yung mga gustong mag-volunteer diyan. Oh, yan na. Yung pagkakataon na, mag-audition na. Grabe po. Hindi lang po yung mga nagbo-volunteer na maging security. Kasi sabi ni Bato, walang sweldo eh. Ang mga OFW po, ang dami raw sa, hindi ko pa nakikita yung page ni... Mantakin mo ha, kung makabuo si VP Sara ng gano'n, na security niya, na volunteers lang, ay dun mo talaga makikita na malakas talaga sila sa taong bayan kasi maraming gustong tumulong sa kanila. At syempre, sinasabi dito na walang babayaran, wala sila ipapasweldo sa gano'n. Yung talagang voluntaryo lang talaga. Aba, diba? Doon mo makikita talaga. Nakakahiya ngayon sila. No? Yung mga nagtanggal ng security ni VP Sara. At doon malalaman talaga ng mga kalaban ng mga Duterte talaga kung gaano sila kalakas sa tao. Kasi taong bayan mismo tumutulong sa kanila. Mantakin mo, taong bayan, doon manggagaling yung security ni VP Sara. Ingat din, baka mamaya may mga magpanggap dyan na kunwari maka Duterte o maka Sara Duterte gustong mag-security. 'Di ba? Ingat din ng konti. Mas maganda kung kukunin niyo yung mga kilala niyo na talaga. Ni Jason sa. Ang dami raw po nagpe-pledge ng mga OFW na nagpe-pledge sila para makasweldo tong mga volunteer. Okay. Para mabigyan ng sweldo. Mas maganda rin kahit papaano mag-volunteer kaya ako. Imagine niyo, di po ba nakakahiya? Hindi po ba nakakahiya yun na nagbo-volunteer yung mga OFW natin? Mantakin mo, taong bayan, no? Taong bayan na magtutulong-tulong para sa security ni VP Sara. Doon pinapatunayan sa inyo. Parang sampal nga sa kanila yun eh. Sampal sa mukha ng mga kalaban ni VP Sara yun. No? Sampal sa mukha nila. Kasi nakikita nila ng harap-harapan taong bayan ang gumagawa ng paraan para kay VP Sara. Samantalang sila yung mga nasa posisyon, sila yung mga naghahangad sa ganyan, sila yung mga nangangarap na ganyan, wala, hindi gumagawa yung taong bayan ng paraan para tulungan sila, gaanuhin sila, i-baby sila, ganyan. Diba? Pero si VP Sara, nakikita naman nila, talagang taong bayan mismo ang gumagawa ng paraan. May maipansweldo sa mga volunteer na magsisecure. Pati po mga MNLF kanina, nagpahayag na po, willing sila. Nako, grabe no? Kahit nako mas matindi yun. Anong uri ng gobyerno yan? Kung ako sa gobyerno, mahihiya. Baka sabihin naman nila, lagyan na naman nila ng kulay yan. O bumubuo ng mga security si Sara Duterte, baka pagplanong destabilisasyon yan. Lalagyan nila ng kulay yan. Stahan tayo dyan. Talaga ako eh. Nakakahiya. Kinakailangan pang manawagan ng isang senador na dating PNP chief na mag-volunteer kayo para magbantay kay BP Sara. Yun talaga, doon nakakahiya po yun. Okay, eto pa ang sinabi ni Roque. Bakit tinuturing na kalaban ng ating Vice President samantalang siya ang pangalawang pinakamataas na opisyalis? Tama. Yung katunggali na si Lenny noong panahon ni dating President Duterte, ang alam ko dyan, ni minsan, hindi yan tunuring na banta para i-casing ang kanyang pamamahay. Walang naganap na casing kay Lenny Robredo. Understandable naman yun. Attorney Harry Roque. Hindi kasi iba ang ugali ni FPRRD nun eh.
Pinababayaan lang sila noon. Dahil karapatan naman nila yun eh. Ngayon, kapag ikaw nagsasalita ka ng hindi maganda talaga, o kalabanin mo sila, di ba? Nakakaramdam ka ng makakaranas ka ng hindi ka nais-nais. Kasi si Duterte noon, sports. Di ba? Pero kung sports naman sila ngayon, yung mga, di ba, yung mga ngayon, di ba, is wala namang problema. Kasi karapatan naman ng mga tao magsalita eh. Karapatan nila maglabas ng hinaing nila. 'Di ba? Pangit naman yung walang magsasalita. 'Di ba? Yung walang nagsasabi ng kamalian nila. Eh di tingin nila perfect na sila. Kumbaga nobody's perfect eh. 'Di ba? Dapat talaga nalalaman niyo yung pagkakamali niyo para malaman niyo kung saan niyo itatama. Yun. Yung ba naman si Lenny Robredo? Ha? Yung ba naman si Lenny Robredo? Sasabihin mo na banta yan. Katawa-tawa naman kung magiging banta yan. Eh, spaghetti nga, hindi matimpla ng matino. Namimigay nga ng panlugaw, ilulugaw. Sachet na lugaw. Lugaw yun. Mas mahal pa yung panggatong doon. Kung siya siguro yung naging presidente, no? Nung pandemic, si Lenny. Puro lugaw kakainin natin araw-araw, no? Ayuda araw-araw, lugaw. Ano, isang tasang lugaw kasama patis. Sa tingin mo magiging sama pa naman ang amoy nun, no? Naka-face mask ka tapos kakain ka ng lugaw. Sihinga ka, no? Saan ko kasi parang pag yung lugaw na kulob doon sa face mask, parang iba kasi yung amoy. Banta ba yun si Lenny? 4 times 40 nga. Grabe si Sir Bato. 4 times 40. Natawa ako rito kay Rocky. Hindi ko kasi nabasa yan eh. Si Lenny daw hindi tinuring na i-casing ang kanyang pamamahay. Yun po, dun po ako nagulat eh. Sa sinabi ni BP Sara na kinikasing yung bahay, sino-surveillance. Ganun po ba kayo mag-treat ng inyong mga political opponent? Tingin kay BP Sara, kala mo, terorista siya. Para siya na yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Demokrasya po tayo. Normal lang po na mayroong tinatawag na oposisyon. No? Tagal na niyang oposisyon na yan, tapos ngayon lang kayo kumikilos ng ganyan. Eh parang yan, kaya naiisip ng mga tao, ano to, martial law, di ba? Bakit po nyo isosurveillance yung mga... Dapat maging sports lang kayo. Bakit daw nagtatali yung mga DDS? Eh di wag kayo manos mo. Alam niyo po, pasimplihin niyo po buhay niyo. Nag-enjoy din kasi kayo eh. Kaya niyo pinanonood, nag-enjoy din kayo sa mga banatan, di ba? Banatan natin yung matunay na kalaban. Ayan na naman. Alam mo, ES. Tama na intriga, ES. Kung ayaw mo nang nagbabanata, huwag ka manood. Ganun lang po yun. Oo. Napatawa ko kasi hindi ko nabasa to kanina eh. Ang akala ko yung casing lang ng bahay ni BP Sara. Yung pala ang sinabi niya rito. Ayan o. Sana mo yun? Tawalan tayo. Ayan, panahon ni Lenny, yung katunggali na si Lenny nung panahon ni dating President Duterte, ang alam ko dyan, ni minsan hindi yan tinuring na banta. Siyempre, hindi mo ituturing na banta. Puro comedy lang kasi alam mo. Ituturing na banta yun eh. Spaghetti. Tuloy natin. Nandyan din siyempre yung usap-usapan na dahil siya ay idinawit ng mga teroristang CPP-NPA sa kaso nakabinbin ngayon kay dating President Duterte sa ICC, mukha at lumalabas alinsunod dito sa revelation na kinikasing ang bahay niya, mukhang talagang may intensyon na ipakulong ang mag-amang Duterte. O siyempre, dinagdagan na lang ng kwento. Naman ang gusto talaga nila, makulong yung mga Duterte para wala ng kalaban. Yan na lang yung tanging paraan para mawala na yung tinik sa landas nila, ang makulong ang mga Duterte. Kasi yung mga paraan na naisip nila ng mga nakakaraan, hindi talaga umuubra. Si Harry Roque, dinadagdagan na lang. Hindi nga, pero biro, di ba? Seryosohin natin kasi marami pong kaaway si BP Sara. Marami talaga. Mga magnanakaw, mga drug lords,
sama mo pa yung mga NPA, etc. etc. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.